Nagsisimula ang kwento sa isang batang lalaki na nagngangalang Jie na abala sa paglilinis sa kanyang tahanan. Si Jie ay naninirahan sa isang mahirap na pamilya. Ang kanyang ama na si Chenggang at ang kanyang ina na si Chanlu ay nagtatrabaho bilang pang-araw-araw na manggagawa na kumikita lamang ng sapat upang matugunan ang mga pangunahing pangangailangan. Bilang karagdagan si Jie ay nagmamalasakit din sa kanyang lola na si Li. Sa kabila ng kanilang hirap ay determinado si Jie na mapabuti ang kanyang buhay. Bagamat bata pa siya ay mature na siya lampas na sa mga taon at nag-aambag sa kita ng kanyang pamilya. Pagkatapos ng pag-aaral madalas na namumulot ng basura si Jie na nagtitiis sa mga pangungutya at panlalait sa kanyang mga kaklase. Nang malaman ang kanyang mahirap na kalagayan, nagpa siya ang paaralan na mag-alok ng tulong. Gayunpaman ay tumanggi ang ama nito na iginiit na ang kanyang pamilya ay may sapat na kita upang makayanan lahat at nagpahayag ng pagtitiwala na si Jie ay lalaking matatag at matalino. Ang punong guro na nag-aalala para sa kapakanan ni Jie, iginiit niya na ang suporta ay malayang inalok. Ngunit ang ama ay muling tumanggi, magalang na humiling siya sa punong guro na umalis. Nang hindi inaasahan ang kahirapan ng ama ni Jie ay isang kasinungalingan lamang. Sa katotohanan ang ama ni Jie ay isang mayamang negosyante na may walang kapares na kayamanan at impluwensya sa buong China. Ginawa niya ito upang turuan si Jie at binili pa niya ang isang buong lugar na ginagawa itong isang nakatagong monitoring base para obserbahan ang pag-unlad ng kanyang anak. Ayaw ng ama na lumaki si Jie na spoiled tulad ng kanyang kuya na hindi alam nito. Sa lahat ng oras naniniwala si Jie na siya ang panganay na anak ng isang mahirap na pamilya. Samantalang sa katunayan ang kanyang kuya ay ipinadala sa Amerika ng kanyang ama. Tila nakikita ng ama na ang mahirap na buhay na ito ay bilang isang paraan upang matiyak si Jie ay lamaking malakas at matutong pahalagahan ang lahat ng bagay sa buhay. Noong una ay mahigpit na tinutulan ng ina ang ideya ng pagpapanggap na mahirap. Na nangangatwiran na ang mapagmahal tulad ni Jie ay hindi dapat mabuhay sa hirap. Ngunit ipinaliwanag ng ama na ang kanyang sariling mga nagawa ay nagmula sa kanyang sakripisyo. Dahil ang kanyang yumaong ina ay mahirap, at ito ang nagtutulak sa kanya na magtrabaho ng mas mahirap kaysa sa iba. Ngayon gusto niya ng isang tagapagmana na independenteng, nababanat, matalino at umaasa sa sarili hindi tulad ng kanilang unang anak na lalaki na lamaking spoiled. Dahil dito sa wakas pumayag ang asawa nito sa plano ng ama ni Jie. Gayunpaman ay ayaw pa rin makita ng lola na si Jie ay nagdurusa sa kahirapan. Sa pagpaplanong sorpresahin si Jie sa kanyang pagbabalik mula sa paaralan para sa kanyang kaarawan. Dumating ang kanyang lolo't lola na may dalang napakagandang regalo. Ngunit kinuha sila ng mga tauhan ng ama ni Jie at dinala sa kotse. Sinabi ng ama na ang pag-spoiled kay Jie ay maaaring makaimpluwensya sa kanyang pagkatao at masira ang mga pagpapahalagang sinusubukan niyang itanim sa kanya. Dahil sa inihahanda niya si Jie na manahin ang negosyo ng pamilya. Sa kanilang tahanan na stress pa rin ang kanyang mga lolo at lola sa buhay ni Jie. Nadulas pa nga ang lola sa pagsasabi tungkol sa tunay na kayamanan ng pamilya. Kaya mabilis na pinauwi siya ng ama ni Jie. Bago umalis binigyan pa ng lolo si Jie ng pera na ikinatuwa niya nang sabihin niyang iipunan niya ito upang makatulong sa pagsuporta sa kanilang pamilya. Sa gabing iyon ang aktibidad ng pamilya sa gabi ay ang pagbabasa. Sa sandaling iyon sinabi ng ama kay Jie na para magtagumpay at yumaman ay dapat silang magbasa ng masipag. Si Jie pagkatapos ay nagtanong kung bakit sila mahirap pa rin sa kabila ng kanilang gawain sa pagbabasa gabi-gabi. Na umiiwas sa tanong na sinasagot ng ama na kamakailan lamang siya nagkaroon ng hilig sa pagbabasa. Kinaumagahan pinapunta ng ina si Jie sa palengke upang bumili sa pamilihan. Habang si Jie ay humihinto sa isang tindahan ng sapatos na hinahangaan ang isang pares na nais niyang bilhin bilang regalo para sa kanyang ama. Pagka-uwi ni Jie sinabi niya sa kanyang ina na binili na niya ang lahat ng hiniling niya. Sa sandaling iyon ay napansin ng ina ang isang kahon na nakatago mula sa jacket ni Jie. Sa pag-aakalang ito ay isang bagong pares ng sapatos para sa ama nito. Nang buong pagmamalaki na ibinahagi ni ng ina sa kanyang mga katrabaho kung gaano siya kasaya kasama si Jie. Samantala ang ama ay tumungo sa kanyang nakatagong base kung saan mayroon siyang mga surveillance camera sa buong lungsod. Binanggit ng isa sa kanyang mga gwardya na si Jie ay hindi lamang matalino, ngunit nagpapakita ng isang malakas na pangunawa sa negosyo. Kahit na gusto ng ama na maging mas mahusay si Jie sa pamamahala ng mga prioridad, kaya siya ay nagkunwaring umalis para sa isang mahabang paglalakbay sa negosyo.
na ipinagkatiwala kay Jie ang tungkulin ng pamumuno ng sambahayan. Si Jie na determinadong bilhan ng bagong pares ng sapatos ang kanyang ama. Si Jie ay nagpasya na ibenta ang kanyang kamakailang regalo na tablet upang makalakam ng pera. Gayunpaman nang bumisita si Jie sa tindahan, sinabi sa kanya ng may-ari ng tindahan na ang kanyang tablet ay nasira at hindi na ito maaaring ipagbili. Sa pagkabaigo si Jie ay nagpapaliwanag na ang tablet ay ang huling asset ng kanilang pamilya at kung hindi niya ito maibebenta baka mapaharap sa kapahamakan ang kanyang pamilya. Inilabas ni Jie ang ina at ang kanyang lola para sa isang masarap na pagkain na nangangakong babayaran niya ito. Nalilito at desperado ng walang pera, bumalik si Jie sa pamamasura para mabuhay. Nagsimula pa siyang mangolekta ng mga itinapon na gamit mula sa isang convenience store. Gayunpaman, ang ama na nanonood mula sa kanyang punong tanggapan ay nagpasya na subukan ang katatagan ng kanyang anak sa pamamagitan ng pagpapalam sa kanya na siya ay tunay na nag-iisa. Na itinulak siya sa gawain kung saan siya ay halos isinasaalang-alang na gumawa ng iligal na landas upang mabuhay. Ngunit hindi niya ito ginawa, dahil dito humanga ang ama sa kanyang katatagan. Kaya umuwi ang kanyang ama at nagpasimula ng isang talakayan sa kanyang anak. Ang ama ay ipinahayag ang kanyang pagmamalaki sa pagkilala kay Jie sa kanyang mga dakilang sakripisyo para sa pamilya. Ang ama pagkatapos ay ibinahagi ang kanyang plano na i-enroll si Jie sa isa sa mga nangungunang universidad sa China. Na nag-aalok na babayaran niya ang lahat ng mga gastos. Matapos sa pamumulot ng mga basura si Jie ay biglang tumakbo na nakakagulat na kapwa ang mag-asawa ay nagukat sa kanyang bilis at leksi na katulad ng mga profesional na atleta. Ito ay nakakuha ng atensyon ng isang national team coach na bumisita sa bahay ni Jie at nag-aalok ng full scholarship kung papayag siyang sumali sa training program. Tuwang-tuwa si Jie na ipinahayag ang kanyang pangarap na katawanin ang China sa Olympics. Ngunit nababahala ang ama na napagtanto na kung ituloy ni Jie ang athletics ay maaaring walang magmamana sa pamilya. Pagkatapos ng maingat na pag-iisip, pumayag ang ama sa alok ng coach. Kinaumagahan nagising si Jie na may manhid na naninigas ang mga binti. Nang matuklasan ng ama nilagyan niya ng gamot ang kanyang mga binti. Pagkatapos ay dinala nila si Jie sa isang klinika kung saan ang doktor na isang pinagkakatiwalaang kasamahan ng ama ni Jie ay nagpahayag na ang kanyang karera sa pagtakbo ay tapos na. Si Jie ay dinurog sa balitang ito, at ang ama ay umaaliw sa kanya na hinihikayat siyang umupo sa isang bagong mas malaking layunin. Lumipas ang mga taon at si Jie na ngayon ay isang senior sa high school. Ang disiplina at determinasyon na binuo niya noong bata pa ang naghubog sa kanya para maging isang magaling na binata at mahusay. Hindi lamang sa akademya kundi sa maraming iba pang larangan. At bilang isang resulta ang ama ay mas nakatitiyak na magtatagumpay si Jie sa nangungunang universidad sa China at gagampanan ang napakalaking responsibilidad ng negosyo ng pamilya. Isang araw dahil sa kanyang kahusayan sa klase, pinauwi ng guro si Jie ng maaga. Sa kanyang pag-uwi nakatagpo si Jie ng isang bagay na hindi kapanipaniwala. Nalilitong nakita niya ang kanyang lola na si Lee na naglalaro ng basketball. Nang mapansin ni Lee si Jie ay agad itong tumakbo para iwasan siya. Nabigla at hindi mapakali si Jie hinanap ang kanyang ina upang makakuha ng paliwanag ngunit wala ito. Lalong lumaki ang hinala ni Jie nang makita niyang bumalik ang ina na nakasuot ng mag-agarang damit at mamahaling alahas. Na hindi sigurado sa nangyayari nagpasya si Jie na umalis ng bahay na nalilito sa sitwasyon. Nang mapagtantong malapit ng mabunyag ang katotohanan. Pinatahimik siya ng ama na ipinaliwanag na siya ay sobrang trabaho mula sa kanyang pag-aaral. Bilang isang remedyo ang ama ay nagbibigay sa kanya ng pahinga sa pag-aaral upang makatulong at malanawan ang kanyang isip. Ang insidenteng ito ay nag-iiwan lamang kay Jie na mas hindi maayos, lalo na't lahat ng tao na nakakasalamuhan niya ay tila may itinatago kabilang ang ama nito. Sa katotohanan si Lee ay isang empleyado lamang ng ama ni Jie, na inutusang gampanan ang papel ng lola ni Jie. Dahil sa kanyang pagkadulas walang magawa ang ama kundi gawin ang plan B. Nailipat si Lee sa kanyang nakatagong punong tanggapan. Nang magising si Jie kinaumagahan, ay tahimik ang bahay maliban sa tunog ng pag-iyak ng ama nito. Habang sinasabi niya kay Jie na namatay na si Lee, dinala ng ama si Jie kung saan nakahimlay si Lee. Sa sandaling iyon lumuhad si Jie sa harap ng katawan ni Lee na nakaramdam ng kalungkutan. Si Lee na nagpapanggap, ay nakaramdam ng awa kay Jie dahil sa tunay niyang inalagaan ito na parang tunay na apo. Nang nagutos ang ama na palihim na alisin si Lee sa site.
Si Jie ay umiyak na umamin kung gaano niya ito kamahal. Hindi lang iyon, si Jie humihingi din ng tawad dahil hindi niya nabili ang isang malaking bahay, na isang pahayag na halos masira si Lee na nagpupumilit na pigilan ang kanyang mga emosyon. Matapos tiisin ang malungkot na naranasan, isang bagong isyo ang lumitaw. Isang araw sa paaralan, nilapitan si Jie ng isang kaibigan na si Fei Fei na binanggit na nakita niya ang ama ni Jie ng umagang iyon patungo sa isang marangyang villa kasama ang isang lalaki na mahaba ang buhok. Si Fei Fei ay nag-aalala na ang ama ni Jie ay maaaring nagkaroon ng karelasyon. Dahil ang ama nito ay mukhang isang mahirap na may edad na lalaki. Sa simula ay hindi pinansin ni Jie ang komento. Ngunit habang pilit niyang binabaliwala ito ay lalo siyang nabahala ng tanungin ito ni Jie sa kanyang mga magulang tungkol dito. Kaya naman ipinaliwanag kay Jie na nagsasabing nagtatrabaho siya bilang isang hardinero sa villa. Gumaan ang pakiramdam, si Jie humingi ng tawad dahil sa pagdududa sa kanila. Pagdating nila sa villa kung saan nagtatrabaho ang kanyang mga magulang, ay nagsimulang makaramdam si Jie ng kakaibang pakiramdam na pamilyar sa lugar. Na halos parang naaalala niya ang paglangoy sa engranding pool nito noong bata pa siya. Nang makita ang pagkabalisa ng anak na lalaki, ang ama ay mabilis na itinoon ang kanyang pansin at kinikilala na si Jie ay tiyak na pagod sa pamumuhay sa kahirapan. Ngunit tinitiyak sa kanya na naniniwala siya na balang araw ay magiging matagumpay ang kanyang anak na magkaroon ng isang engranding villa na tulad nito. Hindi nagtagal pagkatapos may isang mahabang buhok na lalaki biglang dumating na sumisigaw sa ama ni Jie na balak niyang patunayan ang kanyang sarili na mas mahusay kaysa kay Jie. Para maabala si Jie na makita ang lalaki na mabilis siyang hinailan ng ama sa pool. Ang lalaking nagngangalang Ma ay ang panganay na anak at nakatatandang kapatid na lalaki ni Jie na nananatiling hindi kilala ito ni Jie. Madalas na bumisita si Ma at sinusubukan ni Ma na makilala si Jie sa bawat pagkakataon. Ngunit ang ama ay nakikialam na pinipigilan si Ma na ibunyag ang tunay na pagkatao ng kanilang pamilya. Dahil dito ay naging determinado si Ma na i-claim ang pamana ng pamilya na kinasusuklaman si Jie bilang kanyang karibal para sa kumpanya. Kasunod ng insidenteng ito, sinabi ni Jie sa kanyang mga magulang na plano niyang kumuha ng entrance exam para sa nangungunang unibersidad sa China na determinadong ipagmalaki siya. Ang ama ay nakangiting bumabati sa kanya. Sa araw ng pagsusulit ni Jie, sinamahan siya ng kanyang mga magulang para suportahan siya. Sa parehong oras, si Ma na nakaramdam ng labis na pananakit at pagtataksil ay nagsimulang maghanda ng isang plano. Sinanay niya ang kanyang katawan at nakakuha siya ng karit at mask na inihahanda ang sarili para sa kanyang misyon. Pagkatapos ng mahabang paghihintay, natapos ni Jie ang final exam. Ang mag-aaral na isa-isang lumalabas ng silid-aralan, ngunit wala saan man si Jie. Ang ama ay tinitingnan ang lahat ng mga estudyante na lumabas at nang hindi mahanap si Jie ay inutusan ang kanyang koponan na simulan ang paghahanap. Pabalik sa punong tanggapan na bigla sila nang malaman na si Jie ay na-hostage. Ang mga kidnapper ay humingi ng malaking pantubos na nagbabantang saktan si Jie kung ang pera ay hindi naihatid ng mabilis. Sinubukan ng ama na hulaan kung sino ang maaaring nasa likod ng pagdukot. Dahil alam niyang wala siyang tunay na karibal sa negosyo. Dahil kinokontrol ng kanyang kumpanya ang karamihan sa market ng China. Ilang sandali pa ay pinaghihinalaan ng ama na si Ma ang gumawa at inutusan ang kanyang mga tauhan na tumungo sa mga coordinate. Gayunpaman, ito ay lumabas na si Jie ay hindi kinidnap. Ito ay isang panlilinlang ng kanyang sariling dinisenyo upang matuklasan ang mga kakaibang lihim na nakapaligid sa kanyang pamilya. Dahan-daang napagtanto ni Jie na ang kanyang buhay ay may sensinang naayos kasama ang kanyang ama na kumokontrol sa lahat sa likod ng mga ito. Kasabay nito, pumasok siya sa silid ng kanyang mga magulang at nakahanap ng isang nakatagong pinto na patungo sa lihim na punong tanggapan ng ama. Hindi niya sinadya makita ang mga pader na natatakpan sa mga larawan ni Jie mula pagkabata. Ang pagtuklas na pinakamasakit sa kanya ay ang pag-alam na hindi niya tunay na lola si Lee at sa katunayan ay buhay pa. Na nagtatrabaho bilang isa sa mga empleyado ng kumpanya. Dahil dito humihingi ng tawad si Lee, ngunit naiintindihan ni Jie na hindi niya iyon kasalanan. Kaagad pagkatapos dumating ang ama at natuklasan ang kanyang pagbabalat kayo. Inamin ng ama na sila ay isang mayamang pamilya. Ipinaliwanag niya na ang lahat ng mga pakikibaka at sakripisyo ni Jie ay gagantimpalaan ng kayamanan bilang ang nararapat na tagapagmana sa pamilya. Sa kabila ng pangangatwiran ng kanyang ama, naramdaman ni Jie ang pagtataksil at pagkadismaya.
Noon pa man ay ibinigay niya ang kanyang makakaya para sa kanyang pamilya na nagtitiis sa hirap at kahit na isinakripisyo ang sarili niyang mga pangarap. Naiintindihan na ngayon ni Jie na nagsinungaling ang doktor tungkol sa kanyang kalagayan. Napuno ng galit na tinanggihan ni Jie ang kayamanan ng kanyang ama na humihingi ng tawad bago umalis na may pangakong gagawa ng sarili niyang landas. Lumipas ang mga taon at ipinahayag na hindi kailanman sinaktan ni Ma si Jie. Sa halip ay itinuloy niya ang kanyang sariling mga pangarap at walang pagod na nagtrabaho upang makamit ang kanyang layunin at umakyat sa isang nagyayelong bundok. Kasabay nito ay muling natuklasan ni Jie ang kanyang sariling hilig sa pagtakbo kasama ang tao na ngayon ay isa sa kanyang pinakamalakas na taga-suporta. Nasaksihan ang tagumpay ng kanyang mga anak na lalaki, bawat isa sa kanilang sariling landas ang ama ay napaluha. Sa kabila ng pagtanggi ni Jie na magmana ng kumpanya, at makita siyang masaya at nagtagumpay ay nagdudulot ng malaking kagalakan sa kanyang magulang. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood kaibigan.